Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa Mission Mass. Ngayon po ay ika-20 linggo ng karaniwang panahon. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Jerome Marquez, SVD. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Alam nyo ang ating pananampalataya kapag ito'y buo at nagpupirsigi, ito'y nagwawagi. At yan ang maririnig natin sa Ebanghelyo, ang pagwawagi ng pananampalataya natin kay Kristo. Kaya sa pasimula ng misang ito, tayo'y humingi sa Diyos para lalo niyang patatagin at pagtibayin ang pananalig natin sa Kanya. Sa iyo nagmumula ang pagtitiwalang ito. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Sa kabila ng aming mga karupukan at kahinaan, kami yung pinagkakatiwalaan. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Bumubuhos ang iyong pagpapala at biyaya na siyang aming ginagamit para makapaglingkod sa kapwa. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maaari nating ibulong ng taimtim ang anumang kasalanan natin na hinihingi natin sa Diyos ng paglilinis at pagpapatawad upang maging karapat-dapat tayo sa pagpupuring nito. At sabay-sabay tayong papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesu Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtam namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin to sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat, ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla.
Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon, Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon, Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbolo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ang pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi magbabago ang isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayong kinakahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan, upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kaniyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya! Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kanaaneyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapatok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po sa inyo, mga nakasubaybay dito sa atin sa Mission Mass. At isang magandang araw po sa inyo. Alam niyo, itong kwento ng Ebanghelyo ay kwento ng pagtatagumpay ng pananampalataya. It's a faith that wins. It's a faith that triumphs. It's a faith that gets what it is asking from God. Recently po nitong August 5, 2023, alam natin na ang daming kabataan na nagpunta doon po sa Lisbon, Portugal. At noong August 5, na doon sila sa Fatima, yung sacred space kung saan yung apparition ng mahal na ina. May isang Spanish na 16-year-old na babae, ang 95% na bulag na. At 2.5 years na siyang blurred ang kanyang vision. Pero sumama siya dun sa World Youth Day. But for some 9 days, ika-9th yung August 5, meron silang novena ng kanyang group na Opus Dei to the Lady of Sorrows. So that was the 9th day, August 5. And she had only one prayer.
dahil 2.5 years na po siyang bulag, isa lang ang dasal niya, ang siya'y makakita. And lo and behold, after receiving the Eucharist, bigla ako nangilabot ngayon pag mulat ng mata niya, nakita niya yung tabernacle, nakita niya yung altar, nakita niya yung mga friends niyang Spanish. She received a gift from God. She received a gift that is special for Fatima. It is a prayer that he sought from God persistently. Hindi lang ito isang araw niyang hiningi. 2.5 years siyang bulag. And it was also a community that prayed for her to receive a miracle at the Fatima during the World Youth Day. Sinasabi ko ito dahil ang ebanghelyo ay para ring katotohanan ng pagwawagi ng pananampalataya ng nanay na hindi naman Hudyo. Kaya naramdaman din natin na dito sa ebanghelyo, ayaw pa ni Jesus tulungan ang babaeng Kananea. Sabi niya, sinugo lang ako para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Which means, ang mga Hudyo lamang ang pinagmimisyonan ni Kristo. Pero hinamon si Jesus ng pagiging makulit ng nanay na ito. Everything she would do for her child. Sabi niya, inaalihan ng demonyo at pinahihirapan ng aking anak. Tulungan mo ako. And sa pagsasalita ng babae ito, ay nasabi pa ni Jesus, hindi dapat ibigay ang pagkain ng bata at ibibigay sa tuta. Inihambing pa ni Jesus ang anak niya sa isang tuta. Pero tingnan na lang niyo, hindi bumitaw ang babaeng ito. Sabi niya, kahit mumo na nalalaglag sa mesa, kukunin ng tuta upang sabihin na gano'n na lamang ang kanyang inaasam. Kahit katiting, basta lang gumaling ang kanyang anak. And Christ saw that big faith at sabi niya, pagkakaloob sa iyo ang hinihingi mo. It was big faith in Christ. Alam niyo, tayo mga may pinagdadaanan tayong iba't ibang mga problema at issue sa buhay. At kung minsan pinanghihinaan na tayo na tumawag kay Kristo, pinagsasawaan, pinanghihinaan, o nanlalamig, at umaayaw tayo. But we have to hear this woman plead to Christ. Tulad ng tawag ng Spanish na pilgrim sa World Youth Day na gumaling. Anong bagay ang nilalapit natin kay Kristo ngayon? Anong pagbabago, anong pabor, ang hindi natin binibitawan. Nung nakaraang linggo, may lumapit sa akin mga kukuha ng exam sa nursing daw, 2 months from now, if not mistaken. Ang dala nila, una yung mga religious articles lamang, yung mga rosaryo. Maya-maya sabi nila, Father, pwede rin po bang magpabasbas ng mga lapis? So nakita ko na yung mga lapis para sa kanilang board exam. Sabi, sige, babasbasan ko rin yung lapis. Pero hindi yung basbas ko ang magic. ang totoong basbas ay ang inyong pag-aaral, kung inyong nagpursige, at ang iyong patuloy na hindi bumibitaw na pananalig na bibigyan kayo ng Diyos ng kaliwanagan para masagot nyo ang exam. At kung kayo'y pumasa, bumalik kayo rito. Magpasalamat sa Diyos. At kung hindi kayo pumasa, huwag pa kayong susuko. Sa atin, huwag susuko. Manalig kay Kristo. Amen. Let us all stand. Habang kayo nasa inyong mga bahay, ipahayag natin ang ating pananampalatayang hindi sumusuko, nananalig. Sabihin natin, sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Nagkakaloob ang Diyos ng kanyang pagpapala, lalo tigit sa mga nagtitiwala at nananampalataya at sa bawat kahilingan ng ating tugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang ating inang iglesia ay maging instrumento ng Diyos, upang sa pamamagitan niya ay maipagkaloob ang mga pagpapalang spiritual sa bawat mananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng kumikilos sa ating pamahalaan ay magkaroon ng malinis na puso para sa higit na ikabubuti at kapakanan ng mamamayang nakararami, lalo tigit ng mga maralita at nahihirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang bawat pamilyang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo na may kani-kanyang mga kahilingan para sa ikabubuti at ikaayos ng bawat tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga gumaganap sa misyon, sa pagpapalawig ng salita ng Diyos sa bawat pamayanan, sa mga opisina, sa mga lugar kung saan lalo tigit ay kailangan ng liwanag, ng mumula sa inspirasyon ng salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Pinagdarasal din natin ng mga kahilingang inilapit sa atin dito sa ating Mission Mass para sa pamilya ni Joyce Liamas, ni Colleen, Marco, and Clarice Chariz, Joseph at Julian Reyes, sa pamilya ng Nacionales, Jojo Manley, Linda Arenas and family, sa pamilya ni Manny Villar and family, ng KKKW family, para sa pamilya ni Edward Blockhurst and family, Jacoba de Vera, at sa mga pamilyang ating pang idinudulog, 10 ng panalangin natin sa mga kaluluwa ni Mark Anthony Llamas, Venancio, Loreto, Saddam, Felisa, Urbano, Arenas, Elinor, Nera, Alcalde, Ana Rosal, Esteban and Dolores Arenas, Eufemia Manley, Lucia Absalon, at sa lahat ng mga pamisa na ating dinudulog ngayon, maaari nyo pang ibulong ang mga pansarili nyong kahilingan. Para sa paglawig din ng pagtugon sa misyon, latugit para sa pagpapari at misyonero ng SVD, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Makapangyarihang Diyos, umaasa kami sa iyo. Nawa ang milagro ng Fatima ay hindi lang milagro sa lugar na yan, kundi milagro ang nakikita rin namin at nagaganap sa aming pang-araw-araw na buhay. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Arapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan ay kamatay ay aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at winika. Tanggapin niyo ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawang ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos sa hapunan, kinuha niya ang kalis, muli nagpasalamat sa iyo mga tagpuri, binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at winika. Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, ginawa mo kaming marapat tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Samo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa, kaisa ng banal na Espiritu. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ng aming Santo Papa, ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lingapin mo rin ang sambayan ng tinipon mo rito sa Mission Mass. 10 na mga pinagdarasal namin sa oras na ito. Alalahanin mo rin mga kapatid naming namatay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay at lahat ng mga pumanaw, kasama si Chodoro at Nenita. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawan mo at pagintapalit kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ng mga apostol, ng mga banal, si St. Arnold Johnson, na tumupad sa iyong kalooban upang magpuri sa iyo alang kay Kristo ang anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bugong kagalakan nating tawagin ang Ama nating kumakalinga sa atin. Sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang hinihintay namin masayang pagbabalik ni Jesucristo, aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan. Sa iyong kapanahunan, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon, sumain niyo pong lahat. At sumain niyo rin. Magputian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus. Nakita niya ang napakalaking pananampalataya ng babaeng Kananeya. Siya rin na nakakakita ng ating pananalig. Mapapalad din na tawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit. Pakundangan sa kanyang pagiging aming kapares bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko lang pong pasalamatan ng mga kaisa natin rito sa Mission Mass sa YouTube. At paanyaya lang po na pakishare po para yung ibang mga maaaring hindi nakadadalo ng misa at their own bahay ay yung makarinig at maging bahagi ng ating pagdiriwang ng misa. Asahan ko po kayo dyan. At nais ko rin pong sabihin na meron na po akong radio program ngayon, nagsimula 2 Sundays ago. Ito po yung title po ay GBU o ang ibig sabihin ay God Bless You. Mapapanood nyo po sa Teleradyo Serbisyo o sa Sky Cable Channel 26 tuwing Sunday, 7 p.m. to 9:30 p.m. po. At sa radyo naman, AM station sa Istrenta. Nasa The Filipino Channel din po tayo para sa Global TV at sa Facebook din po. Yeah, so, maraming salamat at naririnig din ang ating Conversations with Father Jerome, Sunday Gospel Reflection sa ating TikTok account at ito po ay nilalabas din sa All TV News at siyempre dito rin po sa aming radyo sa Istrenta. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Kailangan pa rin ho namin ng inyong pagsuporta. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at patuloy na manampalataya kay Kristo. Salamat sa Diyos.